live kayo sa RMNDZ XL Manila. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong mga taga-subaybay. Sir, ano ho yung mga paghahanda po ninyo? Alam na ho namin talagang sa lahat ho ng istasyon, nakikita ko kayong na kinakausap ng ating mga kasamahan sa hanap buhay. Sir, sa mga nais pong magtanong, may mga pagbabago ho ba tayo ngayong taon kumpara na itong nagdaang mga taon? Meron hong apat na major na pagbabago ho tayong ginawa, no? Aha. Para ho sa kapakanan ng mga ating mga deboto sa nananampalataya. Una po, yun pong sa pahalig. Ang ating pong daraanan ay parehas sa grandstand. Diyan pa rin ho sa may Roas Boulevard South Drive o yung Calao Extension. Sa may side ho ng Rizal Park Hotel. Diyan ho ang ating pasukan, katulad ng ating mga nakasanayan sa simula ho na nagkaroon tayo ng translasyon. Pero pagkatapos ho ninyong umakyat sa ibabaw ho ng ating grandstand, para ho kayo ay makahawak na sa krus o sa paa ng ating mahal na senyor, hindi ho kayo e-exit diretso sa Katigbak. Ang exit po natin ay dun pa rin sa kung saan kayo nanggaling. Pagkatapos ho ninyong humawak, meron hong hagdan sa gawing kaliwa, paakyat ng grandstand, aakyat ho kayo ron. Aakyat ho kayo ron, tapos ho sa taas ho, kakaliwa kayo, para ho makabalik kayo sa dulong hagdanan, pababaho doon sa may side ng H2O Hotel. Tapos pabalik na ho kayo ng South Drive ng Roas Boulevard. Yung pangatlo po. Yun po yung una. Una pa lang po yun. Okay. Yung pangalawa pong pagbabago natin, parehas pa rin ho ang ruta natin, pero meron hong mga road closures na ipaiiral. No, ang mga road closures na kahit po ang mga deboto ay hindi muna natin patatawirin o papapasukin, ay sa mga kanto ng Roas Boulevard, Katigbak Driveway at Padre Burgos. Yan ho yung nasa gilid ng Manila Hotel dito sa may Luneta. Para ho hindi makapasok ang mga tao, ang mga deboto at salubungin ang ating imahen paglabas ho ng grandstand. Pangalawa ho, yung intersection ng Romualdez at Ayala Boulevard. Yan ho yung bago umakyat ng tulay ng Ayala. Pangatlo ho, isasara natin sa mga mamamasan at deboto na muna ay yung approach naman ho ng Ayala Bridge, yung kanto ho ng Palangka, Picasal, Solano at Padilla. Hindi rin ho natin papapasukin yun. At yun pong dalawang tulay ng Ayala at ng Carlos Palangka hanggang hindi po tumatawid ang ating mahal na senyor. Meaning, ang pakiusap po natin sa lahat, kapag kayo po ay nasa daraanan o ruta ng ating prosesyon, huwag na muna kayong pumila sa gitna ng kalsada. Huwag na muna kayong humarang. Doon lang muna kayo sa gilid para makadaan ng ating mahal na senyor. Pagka nakadaan na po at malapit ng ating mahal na senyor, bubuksan po yung mga kalsada tuloy na yan para ho kayo ay makasunod sa ating prosesyon. Yun po yung pangalawang mayor na pagbabago. Opo. Ang pangatlo po ay yung nung ating andas. Yun ang ating andas, dati ho ay 3 ang gulong nito, parang tricycle. Ngayon po, 4 na po ang gulong nito. At meron na hong manibela. No? So, kumbaga, malaki ho ang inaasahan natin na mapapabilis ang pagsalya ng ating andas. Pang-apat na pagbabago sa pakiusap ng ating simbahan na tayo ay wag sumampa sa ating andas. Hayaan na lamang natin ang ating mahal na senyor na nasa ibabaw. Nakiusap po kami sa mga ihos na miyembro rin ng kapulisan, sa mga deboto na miyembro rin ng kapulisan na tumulong para protektahan ang ating imahe, ng ating andas at ang unahan at harap at gilid ng ating andas. Ibig pong sabihin, makakakita ho tayo rito ng parabagang may grupo ng mga deboto na kinukordonan ng harapan at gilid ng ating andas. Kaya po sa mga gustong humila ng lubid, papasok ho kayo sa pamamagitan ng likuran ng andas. Doon lamang po ang bukod tanging daraanan. Opo, mamaya po yung pahalik. Ano ho yung mga bawal? Anong oras po magsisimula? Para ho sa kaalaman ng mga kababayan po nating bababa pa ho dito sa Metro Manila. Opo, may special na visa pong gaganapin ngayong alas 4. At papunta na nga po ako ngayon doon. Matapos ho nito, ay sisimulan na ho natin ang ating pahalik. Wala naman hong bawal. No, wala naman ho tayong pinagsasabing wag gawin. Pero
ang pakiusap po natin kung kayo ay may masamang pakiramdam, wag mag-face mask sana tayo, gumamat sana tayo ng mga safety protocols para wag ho tayo makahawa sa ating mga kapwa. Ano pong inaasahan po ninyo? Mas marami ngayon kumpara ho nung nakaraang taon at mas matagal ho ba ngayon yung traslasyon kumpara noong nakaraang taon? Last year pa ho, ituring ng pambansang kapistahan ng ating pagdiriwang sa buong kapuluan. Umaasa sana kami last year na kakaunti, mababawasan ang mga deboto at pipiliin na nilang doon na lamang magsimba at magprosesyon sa kanilang lalawigan o bayan. Pero it turned out last year mas dumami ho. No? So meaning kami ho, naghahanda kami ng magkaroon ng pagkaunti at pagpunta na lamang sa kanilang kapilya o simbahan sa kanilang lugar. Pero we are also prepared in the eventuality na mas lalaki ang bilang kumpara sa mga nagdaang taon. Yung oras ho ng traslasyon, Sir Alex, tingin niyo ho ba mas maikli ngayon or mas mahaba? Yung pong oras ay hindi naman ho talaga importante sa totoo lang. Mapaaga o mapalito yan. Hindi naman ho talaga importante yung bagay na yan. Pero we are working na mas mapabilis, mas mapaaga, similar to what we did in 2024 na 15 hours lamang natapos na namin. But we are also preparing sa eventuality na mas tatagal. Ano po inyong mensahe bago ho kayo magtungo sa mas? Ano pong mensahe po ninyo sa ating mga kababayan, sir? Mga kapatid, mga kapwa deboto, mga kaisa sa pananampalataya, ang ating pong simbahan ay nakikiusap sa pamamagitan po ng ating tema, itaas natin si Jesus at tayo po ay bumaba. So meaning, tayo ho ay wag na sanang sumampa sa andas. Ang pakiusap po, gawin nating ligtas, maayos at banal ang ating pagdiriwang. Kayo ay malusog at maayos ang inyong pangangatawan bago ho kayo pumunta sa prosesyon, sana ho ay uuwi kayo ng malusog. Pinaka-importante po sa lahat, bago tayo pumunta sa prosesyon, magsimba ho muna tayo. Ito ho ang pinaka-importanting gawain para ho sa pagdiriwang. Magsimba, magsimba, magsimba. Sir Alex, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Magandang hapon po. Thank you. Maraming salamat. Magandang hapon po. God bless po.